No matter how noble our intentions are, Mr. President, the outcomes fall short of what we envision. After years of pouring billions into short-term assistance, the hard truth remains. The lives of our people are not improving. Worse, the number of Filipino families who consider themselves poor continue to rise. The data are unmistakable, Mr. President. The September 2025 Social Weather Station survey revealed that 50% or at least 14.2 million Filipino families consider themselves poor. Ito nga mga kabdita, ang pag-uusapan ho kasi natin dito galit na galit ho itong si Kong Dante Marcoleta sa mga dyan sa gobyerno nagpapaayuda ho na nagpapaayuda. Mga kabdit, gusto ho kasi ni Senator Marcoleta ang pag 2,000 pababaho ang kuryente ng ating mga kababayan, yung mga ordinaryong Pilipino, ilibre na ho sana yan. Yan po yung gustong-gusto kong mangyari ni Kong Dante Marcoleta na hanggang ngayon mga kabdit, hindi pa rin ho wala pa rin hong ginagawa ang gobyerno ni Marcos Jr. Wala ho tayong pakialam sa ayuda. Oo, nakakakonting tulong yan para ho pagtakpan yung ginagawang pagnanakaw ng admin ni Marcos Jr. Bibigyan ho sila ng magkaano? 1,000, 2,000 kada buwan. Mga kabdit, kahit na ho hindi na ho bigyan ng ayuda itong ating mga kababayan, kung meron naman ho tayong libreng kuryente para sa ating mga kababayan, mas gusto na ho natin yun. Ayaw nyo ho ba yun mga ka-update na makakalibre ho tayo ng kuryente o mabawasan yung binabayaran natin sa kuryente? Huwag lang ho tayo Kasi mga ka-update, kada bigay ho nila sa ayuda natin, kada bigay ho nila ng ayuda, tanggap ho tayo ng tanggap, pinupuri ho sila. Akala naman po natin mga ka-update, maganda yan. Alam nyo ho ba yung ibig sabihin yan mga ka-update? Pinagtatakpan ho nila yung mga pagnanakaw ho nila dyan sa gobyerno. Yan ho iyon. Kaya dito mga ka-update, bumoto ho ng no itong si Kong Dante Marcoleta dyan sa bicameral sa pagratapika ng budget. Nag-no ho siya ng boto tulad ho na itong si Senator Robin Padilla mga kabdita kasi masyado na ho abusado. Pinaka-corrupt na gobyerno ho ito sa kasaysayan ng Pilipinas. Etong gobyerno ho ni Marcos, matindi ho yung pagnanakaw ho nila. Lahat ho walang nananagot. Sino ho yung nananagot? Si Diskaya. Si Diskaya lamang ho mga kabdit. Samantalang sila Recto, sila Amena, yung mga kasabot ho nila dyan sa flood control, dyan sa PhilHealth na gustong maglipat ng bilyon-bilyon. Wala ho nananagot mga kabdit. Wala ho si Martin Luther King nasaan na. Nasaan na ho yung mga malalaking magnanakaw na katransaksyon ng mga Diskaya. Hindi ho kami tutol na ikulong si Diskaya pero ang pakiusap ho namin mga kabdit, ang pakiusap ho namin, ituro ho nila kung sino yung mga katransaksyon ng Diskaya. Hindi yung Diskaya lamang, sinasabi ho nila malaking isda, lalo na ho yan si Auntie Claire Castro. Bilib na bilib naman ho siya sa amo niyang bangag. Bilib na bilib ho sila na malaking isda na yan si Diskaya, samantalang maliit na daliri lamang ho yan. Ayan mga kabdit, hinliliit pa lamang ho yan si Diskaya. Meron pa hong Garjola na di umano may 20 billion, hindi milyon mga kabdita, 20 billion projects dyan sa gobyerno na hanggang ngayon libreng-libre pa rin. Diba? Hayahay pa rin ho yung kanilang buhay. Sino ho'y nakakaawa? Tayo hong mga ordinaryong Pilipino dahil patuloy ho silang nagnanakaw dyan. Patuloy ho tayong inaabuso sa kanilang ayuda. Marami ho sa ating mga kababayan na uutuho nila. Marami mga kabdita. Diba? Nakakaawa ho tayo mga kabdit kung patuloy pa rin silang nakaluklok dyan sa gobyerno. Wala na hong pag-asa ang Pilipinas sa pamumuno ni Marcos Jr. Kaya mga kabdita, hindi na ho natin papahabain itong ating intro. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, sa like, sa share, sa subscribe lang ho. Malaking tulong na yan. React na ho tayo, sabay-sabay ho tayo mag-react, mag-komento dito sa ating pag-usapan, lalo na itong si Kong Dante Marcoleta sumabog ho dyan sa Senado gaya ho ni Senator Robin Padilla. Kaya kabdit, react na ho tayo. Mr. President, esteemed colleagues, we're gathered today as part of our solemn duty to uplift and protect the welfare of our people by ensuring that this 2026 budget will be a million light years away from the controversial 2025 General Appropriations Act, tagged as the most corrupt,
the most scandalous and the most anomalous budget the Philippines has ever had in years. Mr. President, my no vote is anchored on concrete audit findings, fiscal patterns, and policy distortions surrounding various financial assistance programs or ayudas. I may not be part of the bicameral conference committee, but I have faithfully participated in scrutinizing critical aspects of this budget. From the committee hearings, sinamahan natin ang napakasipag nating chairman of the Finance Committee, Senator Sherwin Gatchalian, hanggang sa isa lang na dito sa plenaryo ang committee report. Let me be clear at the outset, Mr. President, I voted in favor of the Senate committee report. I supported our Senate version because it reflected hours of rigorous scrutiny during committee hearings and plenary debates, where we collectively tried to correct the mistakes of the past, particularly those that plagued the 2025 budget and the corrupt and rotten system that gave birth to and proceeded from it. However, come the bicameral conference committee deliberations, tila bumalik sa dating forma ang mga alokasyon na maingat nating binantayan. I commend the move of both houses in acceding to the call of the people to have a transparent and open bicameral conference, and in giving the largest allocations to education, health, and agriculture as mandated by our Constitution. Yet, despite these praiseworthy actions, it seems that we have let our guards down in deterring provisions prone to abuse and political patronage. Mr. President, I am not against helping the poor. I have always fought for them. Di ba yung pananalita pa lamang ho nitong si Kong Dante Marcoleta, mga kabdita, nakukuha niya ho talaga yung puso ng ating mga kababayan. Wala naman ho siyang problema, tulungan na itong ating mga kababayan kasi unang-una, mga kabdita, sila ho ang kanyang pinaglalaban. Kaya mga kababayan, sa ating katulad ho nating mga ordinaryong Pilipino, wag ho tayo nagpapabudol dyan sa mga trolls ni Marcos Jr. Wag ho tayong paano sa, alam nyo na yan mga kabdit, sa ayuda nila, wag tayong patangay sa mga ganyan, sa 1,000, 2,000, 3,000, mga ka-update, wala ho yan. Dahil yung ninanakaw ho ng gobyerno ni Bangal, bilyones, trilyones ho. Bilyones, trilyones, tapos sino yung mananagot, mga ka-update? Wala hong nananagot sa mga mastermind dyan sa Blue Ribbon issue. Dyan, hindi mga update, hindi pala Blue Ribbon issue, kundi flood control issue. Pasensya na ho kayo mga update. Naalala ho kasi natin itong Blue Ribbon dahil si Kong Dante Marcoleta ay tinanggal dyan. Kasi dire-diretsa na ho siya noong nanunungkulan ho siya dyan, di ba? Ang ganda na ho padiretso na ho tayo sa malalaking isda. Tapos ho, biglaan ho, tinanggal ho siya sa Blue Ribbon. Ngayon wala na hong Blue Ribbon. Wala na ho, di ba? Kaya wag tayong patangay, pabudol sa bangag na yan, mga kabdit. Wag tayong pauto sa kukunting pera. Wag ho nating kabiliban yung konting ayuda dahil mga kabdit, sa atin din naman ho galing yan. Ang gusto lang kasi ng ordinaryong Pilipino, masiayos, matigil yung korupsyon, makulong yung mga kriminal, yung mga magnanakaw. Yun ho mga kabdit, masaya na ho sana yung ating taon na to. Diba? Yun lang naman yung gusto ng mga Pilipino. Yung may managot talaga sa nangyayaring flood control, hindi yung wala, mga kabdit. Paligoy-ligoy ho sila kung sino-sino ho yung tinuturo. The state has the constitutional duty to assist vulnerable sectors in pursuit of social justice. But after decades of pouring billions into short-term assistance, we cannot deny that the current system of socio-economic interventions is not lifting out our people from poverty. It is merely managing it, and poorly at that. From the start, I have repeatedly expressed my position on the proliferation of ayuda programs. No matter how noble our intentions are, Mr. President, the outcomes fall short of what we envision. After years of pouring billions into short-term assistance, the hard truth remains. The lives of our people are not improving. Worse, the number of Filipino families who consider themselves poor continue to rise.
The data are unmistakable, Mr. President. The September 2025 Social Weather Station survey revealed that 50% or at least 14.2 million Filipino families consider themselves poor, 1% higher than the 49% previously recorded just 3 months earlier. In 2024, the annual average for self-rated poor families stood at 57%, while both 2023 and 2022, the average was 48%. Even more alarming, as of November 5, 2025, about 22% of Filipino families experience involuntary hunger, going hungry with nothing to eat, at least once in the past 3 months, the highest level recorded since 1998 outside the pandemic. Mr. President, these are not abstract statistics. These are lived realities. And they beg the question, if ayuda is working, why are more Filipinos continue to be hungry and poor today? AIX, MAIFIF, TUPAD, samut-sari na ang naimbentong dagdag na listahan ng mga ayuda. Iba't ibang termino rin ang nagagamit. Ngunit patuloy lamang itong naabuso at nagagamit pampolitika. At hindi ito haka-haka lamang, Mr. President. Ang Commission on Audit na mismo ang nagsabi, noong 2024 COA Audit Report, binatikos ang 4.157 milyong AIX disbursements na inilabas kahit kulang ang mga dokumento. Ilang DSWD field officers din ang nag-ulat ng mababang utilization rates, non-compliance sa payment schedules at weak validation ng mga beneficiaries, creating serious risks of overestimated targets and improperly screened recipients. COA further reported a duplication between AIX and ACAP, allowing multiple availments by the same beneficiaries, assistance granted to above minimum wage earners and college students, repeated assistance within short periods from different offices, and the non-implementation of 168 out of 288 prior audit recommendations. Yet here we are again. The Bicameral Conference Committee has finished off with the greater budget for the ayuda programs, including an additional 4.8 billion for AIX, bringing the total to 63.9 billion. A total of 22.44 billion for TUPAD, after the Senate has deliberately reduced it to 13.08 billion, or third reading from the House proposal of 21.03 billion. The revival of MAIFIF at 56.6 billion, despite the Senate's earlier attempt to shift to zero balance billing to curb politically mediated medical assistance and push genuine universal healthcare reform. And the insertion of 10 billion for the presidential assistance to farmers and fisherfolk, despite its deliberate removal under the Senate committee report. These 4 ayuda reforms or programs alone, now totaling 147.9 billion, are just among the many other discretionary assistance programs. The same pattern emerges in the restoration of unprogrammed appropriations. After initial assurances that these standby funds would be scaled back, the bicameral committee reversed its course and restored unprogrammed appropriations to 243.4 billion, even higher than the House-approved level, as far above the Senate's reduced version of 174.55 billion. This is recklessness. Mr. President, when we place massive increases in ayuda and standby funds side by side, a troubling picture emerges. We are expanding both the soft channels of political patronage and the fiscal backdoors that allow them to be financed, all while claiming to pursue reform and discipline. This is impunity. Mr. President, other countries show us that assistance can be productive and empowering.
Vietnam, for example, focuses on livelihood-enabling support, such as boats and fuel subsidies for fisherfolk, rather than endless cash handouts that foster dependency. Yet, in this bicameral report, we doubled down on program funds and lump sum assistance instead of redirecting resources toward long-term solutions for food security, jobs, education, and healthcare systems. The Philippines can take it a notch higher by enhancing the implementation of our electricity lifeline rate. Senate Bill number 63, one of my priority bills, Mr. President, aims to exempt all household consuming 200 kilowatt hours of electricity or less. A median of about 1,750 pesos for 5.5 households will only cost the government an estimated 115 billion pesos per year. This provides for a more transparent and targeted assistance for qualified individuals. It should be pointed out that under the 2025 GAA alone, Mr. President, 194 billion worth of ayuda was set up for the beneficiaries of PORPIS, MAIP, AIX, TUPAD, and AKAP. Senate Bill 63 can lead the way for the re-evaluation of these programs in the future and hopes for lesser reliance on these unviable interventions. After deliberate consideration of this submitted bicameral conference committee report on the disagreeing provisions on House Bill 458, it is with heavy heart that I cast my no vote, Mr. President. I hope that my good friend Senator Sherwin Gatchalian will find it in the goodness of his heart the reasons why I am objecting to this bicameral conference report. Masakit ang loob ko na mag-object dahil kasama niyo akong nagumpisa at nagsimula sa pagbusisi nitong 2026 budget. But I stand my ground for the conviction against the chance of possible abuses of the budget. Despite all the protective measures instilled in this budget, there is the ever-present danger of loopholes in the wordings that may be exploited. An uncomfortable reminder that safeguards on the paper do not always prevent abuse in practice. Matuto na tayo sa mga multo ng kahapon. Huwag na nating bigyan ng pagkakataon na maulit ang mga anomalyang hanggang ngayon ay hindi pa napapanagutan at nagdulot ng puot sa ating mga puso. Ayan mga kabdi, tulad na lamang ho niyan, lipat ho sila ng lipat ng mga pondo. AIX, TUPAD. Mga kabdi, konting pondo, konting ayuda lamang ho, tuwan-tuwa yung ating mga kababayan. Hindi naman ho nila alam na bawat bigay ho sa kanila ng 1,000, 2,000, ang nabubulsa ho ng mga magnanakaw naman dyan. Milyones, bilyones ho. Kaya mga kabdi, nagtutuloy-tuloy ho yung mga yan kasi alam naman nila masaya na kayo sa 1,000, 2,000. Kaya napagtatakpan ho nila yung mga pagnanakaw ho nila. Kaya mga kabdi, huwag naman ho tayo sanang pabudol ulit. Ako po ay nagpapasalamat. Taktika ho nilang ganyan. Kaya mga kabdi, susunod naman ho natin to si Senator Robin na nag-vote din ho ng no. Salamat sa liderato sa pagsusulong ng mga inisyatiba para sa mas malinaw at transparent na proseso ng budget ngayong taon. Taus-puso rin po ako nagpapasalamat na naipasa ang aking mga isinulong na karagdagang pondo sa NCIP, NCMF at Supreme Court para sa pagtatatag ng mga karagdagang Sharia courts na malinaw na nagpapakita ng malasakit ng Kongreso sa mga sektor na ito ng lipunan. Gayunpaman, malinaw naman po na ako po ay nasa minorya. Kaya kami po, kasama na po si Senator Marcoleta, ay bumoboto ng no sa ratifikasyon ng BICAM report para sa House Bill number 4058 on General Appropriation Bill. Malaki po ang paggalang at tiwala ko sa aking mga kasamahan, ngunit meron lamang po akong mga punto na nais ihayag. Una po, sa aking pong pagtantya, ay meron pa rin pong mga hindi klarong alokasyon ng pondo, lalong-lalo na po sa ayuda. At ganun din po ang pagiging Manila-centric ng budget. Ngayon po, ang Mindanao ay nakakakuha lamang po ng 15% sa buong budget. Ikalawa,
Bagamat naipanalo po natin sa Senado ang kapakanan ng mga katutubo, ako po'y naniniwala na kulang pa rin ang pondo para sa sektor ng mga katutubong pamayanan na lagi pong pinagmumulan ng kaguluhan, ng rebelyon at terorismo. At panghuli, nitong nakaraang Pasko, Petsa 23, lumabas pong aligasyon na di umano'y nagkaroon ng insertion ang lahat ng mga senador sa 2025 National Expenditure Program. Ang isyong ito ay naging sentro ng malawakang talakayan at nagdulot ng kawalan ng tiwala ng publiko. Dapat po nating linawin na alinsunod sa ating konstitusyon, ang proseso ng budget ay nagsisimula sa executive. Ang paghahanda ng budget o ang National Expenditure Program, na kilala rin bilang President's Budget, ay kapangyarihan ng Pangulo na ipinagkaloob ng saligang batas. Ang tungkulin at kapangyarihan ng Kongreso na binubuo ng Kamara at Senado sa paggawa ng batas para sa budget ay nagsisimula lamang matapos isubmit ng Pangulo o ng Executive ang NEP sa Kongreso, kasunod ng kanyang State of the Nation Address. Malinaw po na pagdating sa NEP, wala po dapat pangingialam ang legislation, sapagkat ito ay pawang kapangyarihan ng sangay ng Executive. Hindi ko po lubos maunawaan kung paano pong naisama ang aking pangalan sa listahan ng mga di umano'y nagkaroon ng insertion sa pondo ng DPWH sa ilalim ng 2025 NEP. O di ba mga kabdil? Kasi pati ho yung mga minority niyan, idadamay na ho nila. Kasi laglagan na ho yan mga kabdil. Kung may mga insertion dyan sa majority, dyan sa Congress. Panigurado at panigurado mga kabdil, kahit wala hong insertion itong mga nasa minority, hihilahin ho nila yan pababa. Idadamay ho nila para nga naman mapangalanan din ho sila sa isa sa mga korap. Pero ang totoo dyan mga kabdil, nasa executive muna ho dadaan lahat ng mga iyan. Alam ni Bongbong Marcos kung sino yung mga may insertion, kung saan dadaan yung mga pondo. Kaya matinding kasinungalingan talaga ang ginagawa ng mga ito para humandamay ng kapwa nila senador. Yung mga minority gusto na naman ho nilang pag-initan. Gusto na naman ho nilang pag-initan. Kaya mga kabsit, kung meron ho kayo naging opinion reaction dito nga sa ating tinalakay, pag-usapan ho natin sa comment section. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.